Pinuntahan namin ang lugar na ito na kung tawagin ay Sitio Dangat. May mga katutubong naninirahan dito na mula sa mga katutubong Ubo Manupo sa paanan ng bundok ng Mount Tipulog. Mayroong mahigit 30 pamilya na naninirahan sa lugar na ito. Mahihirap ang kanilang buhay dito. Malayo sa bayan at malayo sa eskwelahan. Isa sa mga problema ng mga estudyante dito ay ang mahirap na paglalakbay patungo sa kanilang paaralan. Basta kayo mga bata. Mayroon silang ring pero wala nang ano. Bakit wala nang laman? Bakit wala nang ring? Nasira na? So hindi kayo makapaglaro? Hindi. Nasaan yung ring niyan? Wala? Hindi ko alam. Paano kayo naglalaro pag walang ring? Wala lang. Ha? Gusto niyo bang magkaroon ng ring niyan? Gusto niyo? Sige. Pagbalik ko, bilang ko kayo ng ring ha. Bula po. Bula? Wala. Wala rin kayong bola? Kasi may ring oh. Ay may court sila. Pero walang ring. Wala rin silang bola. Wala. Sige. Sira na. Sira? Sige, babalik ako. Dadalang ko kayo ng ring. Tsaka bola ha. Tapos laro tayo dito ha. Sige. Paano ka nga naman mag-shoot kung wala kang shootan? So yung simpleng libangan ng mga bata dito, wala na silang libangan ngayon. Simple lang yung hiling nila. Ring lang. Nakakatuwa naman dito sa lugar nyo. Nakakatuwa. Siguro, hindi may tutulong natin sa community nila. Isang solar. Para kahit paano, yung malaking solar, magkaroon ng liwanag man lang sila dito. Ay. So may nagpatuloy po sa amin dito sa sitio na to. Ano nga sitio to? Danga. Sa sitio Danga. Purok Agila. Purok Agila. Marami bang agila dito? Marami bang agila dito? O doon sa ano sir, doon. Sa taas? Okay. Yung paakyat nila yung hagdanan po ganito. Oh. Pwede po akong pumakyat diyan. Sige ha, akyat lang tayo. Hi mga bata. Nag-aaral kayo? Yung anak ko sir, yung dalawa. Ah, sino nag-aaral? Kayo? Nag-aaral kayo? Okay. Pero malayo school nyo. Malayo? Bubong. Tambubong pa kayo napasok lahat? Magkakapatid kayo? Yun sir, yung dalawa. Ito? Kaibigan? Anak ni Rita, yung anak. kasama ko. Okay. So, anong grade na kayo? Grade 8. Mag-grade 8. Mag-grade 8? So, saan kayo dumadaan doon sa... Nagtanaw ko na dito sa YouTube ninyo, sir. Hello. So, kayo ay... Paano kayo nagpasok sa school? Tumutulay kayo doon sa kable? Para lang makapag-aral. May ipinagawang tramline ang Department of Agriculture sa kanilang lugar. Subalit hindi ito pwedeng gamiting transportasyon ng mga taong naninirahan doon. Ginagamit lamang ito ng mga magsasaka na nagbabiyahe ng kanilang mga produkto. Kung kaya't ang mga tao dito ay dumadaan sa matarik na bundok, lalong-lalo na ang mga estudyante na pumapasok sa kanilang eskwelahan. Mula dito sa kanilang lugar ay maglalakad ng 2 oras ang mga estudyante para makarating sa kanilang eskwelahan. Matatarik na bundok ang kanilang binabagtas na napakahirap, lalo na kapag umuulan. Nagtatanggal sila ng tsinelas upang hindi sila mahirapan sa pagbaba. Humihinto sila upang makapagpahinga ng sandali bago nila ipagpatuloy muli ang paglalakad. Grabe ba? Grabe po mga kababayan, yung pinagdadaanan ng mga estudyante dito
sa Sitio Dangan. So itong dinaanan namin na napakatarik na bundok ay araw-araw ganun ang ginagawa ng mga estudyante kapag pumapasok po sila sa eskwelahan. At ngayon magbabalik ng eskwela, tiyak na magiging mahirap po ang pagdadaanan naman ng mga estudyante. Bukod sa matarik, syempre kapag umuulan, madulas, napakataas, bangin. Pero gumigilid yung mga estudyante para makatawid sila dun sa sinasabi po nila na hanging bridge na sira na rin po. Pahinga lang po kami saglit para makababa. Kasi can you imagine mga kababayan, ganito katarik. Tapos mga gamay na maliliit o mga bata pa yung maglalakad sa ganito katarik na bundok para lang makapasok sa school. Meron silang tulay na dinadaanan dito. Ito yung gawa sa kawayan na pinagbayanihan lang ng mga nakatira dito sa Sitio Dangan para sa mga estudyante. Dahil merong ilog dito na tinatawiran sila na kapag lumalaki yung agos ay hindi makakatawid yung mga bata. So mabuti, meron silang kahit paanong ginawang kawayan na tulayan ng mga bata. Pero delikado rin kapag ito ay tumagal at masira, possible na mahulog din yung mga bata sa tulay. Mga batang may pangarap sa buhay na dinadanas ang ganitong hirap para lamang makapag-aral. At narating nga namin ang tulay na sinasabi nilang kanilang pinagdadaanan patawid sa ilog. At napansin namin ang mga higanteng haliging ito na nakatayo na magiging tulay sana nila. Pero mahigit 9 na buwan na daw ang nakalipas at nahinto na ang proyekto at hindi na nila alam kung kailan pa ulit ito magpapatuloy. O dumadaan yung mga bata, yung mga estudyante sa ilog na ito. Ang problema, yung kanila pong hanging bridge ay nasira na. Pero dyan pa rin po dumadaan yung mga bata para makatawid sila ng eskwelahan. Mayroon ditong ginawa na proyekto daw yan ng city government. Pero ang problema, hindi yata natapos ng contractor na ito. Kaya nakatiwangwang pa rin at hindi pa rin po nagagawa. Ang mahirap dito mga kababayan, kapag lumakas ang tubig, malaki ang tubig, yung mga batang ito ay mahihirapang pumasok sa school. Ngayon, ang pagtawid nila, lalo pat maliliit, iniisip ko kung paano sila tatawid dito. Napakahirap sa mga estudyante, lalo na kung lumalaki ang tubig. Hindi daw sila makakapasok at ang iba naman ay nangangahas pa ring tumawid. At may pagkakataon pa nga na may nahulog na dito na aksidente at binawian ng buhay. Ang iba ay naanod na at hindi na nakita pa. Mga batang ayaw mangahas tumawid dahil natatakot sila. Kung kaya't mga magulang nila mismo ang naghahatid at umaakyat sa sira-sirang hanging bridge.
Dito na nga namin nasaksihan kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga batang ito para lamang makatawid sa ilog, na sa munting pagkakamali ng iyong hakbang, maaari kang mahulog sa ilog. So ito yung mga elementary. Ito pong tulay na to, dati po ito ay maayos. Maayos din. Maayos. Itong tinulayan ng mga bata na to. Dati, maayos din siya. Pero sa ngayon, siguro mga 7 years na. 7 years na nasira ganito. na. Oo. Paano po yung mga estudyante kapag napakalakas ng agos ng tubig dito, katulad pag malakas ang ulan, paano po sila tumatawid yan? Tumatawid pa rin ba sila? Tumatawid dito sa tulay na ito na nasira. Tapos, pag malakas yung tubig, doon kami, mga parent nila, dito po kami nakatingin sa kanila. Kasi may mga estudyante rin po na yung mga kinder pa, dito namin ipadaan sa Dito din talaga Oo. gusto. Okay. May pagkakataon ba dato na may na-aksidente o ma- disgrasya dito sa tulay? mayroon dito ang ina ng yung nabagsak dito, nahulog sa Nahulog. ilog. Tapos naanod siya doon sa baba na nakita. Okay. Marami na po bang insidente na gano'n? May naanod din na yung matanda na. Dito diyan na nakita sa highway. Doon. Tapos dito sila nagdaan sa So may insidente talaga na Incident. talagang napakadelikado para sa... parang sa tingin lang namin, kahit kanino, parang yung tulay namin dito, parang mahirap talaga. Mahirap Oo. talaga. Kasi kung titingnan nyo mga kabayan, itong agos ng tubig na to, kala nyo, mahina lang, pero malakas yung current. Oo. Kaya delikado sa mga estudyante Oo. kapag pumapasok. Napansin namin dato, Oo. mayroon na nakaantabay na gagawin, ano ba yun, hanging bridge din dati. Gagawin hanging bridge. Yung bago. Oo, bago. City government na to. So, ano pong nangyari? Bakit hindi na siya natuloy ng paggawa? Ewan ko kung bakit hindi nila natapos yan. Ilang taon na po siyang nakatayo dyan? Siguro galing sa pagpatayo nila, siguro mga siyam na Siyam na taon? buwan. Siyam, 9 months na. 9 months. 9 months na siyang nakaganyan, pero Oo. hindi pa natapos. May idea po ba kayo bakit hindi na natapos? Pinag-usapan na namin kay Kapitan to. Pero sa ngayon hindi pa sila Kung sana magawa na to dato, Oo. no? Kasi So- napakahirap talaga sa mga estudyante yung pagtawid po dito. Mamaya susubukan po namin ng yung pagtawid dito sa tulay kung gaano kahirap yung pinagdadaanan po nila. Dato, marami pong salamat sa pagsama niyo sa amin dito. Yes, sir. At hangad ko na sana mapansin tayo ng gobyerno, ng government ng Davao para po So- tuloy na at matapos na yung kanilang tulay para po sa mga estudyante dito sa Sitio Dangan. Maraming pong salamat. So gusto namin sir na yung tulay na to, November may face-to-face klase naman. Oo. So, Yun gusto yung namin, mahirap. Face-to-face na yung klase. So araw-araw na maglabas yung mga estudyante. Mga kababayan, susubukan po namin ng team kung paano tumawid dito sa nasirang hanging bridge na ito. Kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng mga estudyante dito.
time spender. Dito. Pag nandito ka na sa taas mga kababayan, kailangan mag-ingat ka talaga. Dahil mo yung pagkakamali mo, mamali ka ng tapak, pwede kang bumagsak dito sa tubig. Ang mahirap, kapag malakas po ang tubig, ang mga estudyante, talagang hindi sila makatawid at yung pag-aaral nila apektado. Ngayon mag-face to face na naman, napakahirap para talaga sa mga estudyante dito. Grabe mga kababayan, bilib ako sa mga estudyante na lumalaban para sa kanilang edukasyon, makapag-aral lang. At sana mapanood ito ng City Government of Davao na matulungan nyo po kami, matulungan natin itong mga taga-Sitio Dangan, Purok, Aguila, na magkaroon sila ng maayos na tulay at maayos yung kanilang hangin bridge na 9 na buwan na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos at nakabinbin. Saludo ako sa mga estudyante na matyagang sinusuong ang panganib ng tulay na ito. At ganun din sa mga magulang ng mga estudyante na kahit na mahirap ay pilit nilang pag-aaralin ang kanilang mga anak. So small community lang sila dito na napakalayo po sa... Pero at least kahit paano dito, may pundasyon na. No, kahit paano mga bata nakapag-aral. Mayroon pang mga bahay. May mga bahay pa po dyan. Ito po ang sentro. Ang mga baboy po nila dito, baboy ramo. May itim. Mga native na po. Hindi naman yung baboy ramo. Hindi. Hi mga bata. Hello. Ang bata pa niya pero parang buntis na siya. Busog. Okay. So lahat po umiigib dyan sa spring? Oo. So ang kailangan nyo dito? Ano po? Dito ang spring namin. Hanggang dyan lang. Okay. So ang hose. So ito hanggang saan na po siya? Ito po sir yung... Dito. Ito kami magkuha ng tubig. Okay. So dito lang yung lahat. Pero yung mga taga doon pupunta pa dito para makaigib. Oo. Wala kayong hose? Kulang kami ng supply ng hose sir. Okay. So hose yung problema nyo po dito? Isa pa yung sa punuan sir. Kailangan kami ng simento. Simento. Para makulong yung tubig. Yung tawag natin doon, tab. Reserve Oo. water. Okay, pero at least mayroon na silang ganito. So, ang kailangan nila, at saka ang kailangan nyo dito, tab nga. Tab. Pero dapat, kung may tab dito, madali nang maipunta doon yung tubig sa kabila. Yung tab dapat nasa taas eh. Oo. No? Sige, pilitin natin. Magdodonate kami ng hose, ha? Para yung mga taga nandun sa baba, hindi na pupunta dito. Doon na sila mag-iigib, ha? Salamat.
Yan, yun yung kailangang maitulong natin sa community, yung pangmatagalang solusyon sa kanilang problema. Kasi minsan, nagtsatsaga talaga sila katulad nito. Meron, at least meron ng ganito, pero mahirap pa rin para dun sa mga nasa baba kung magigib po sila ng tubig. Sige po ha. Isaksak lang to diretso sa lupa nila, sir. Oo. Para at least meron na silang tubig na maayos na mapagkukunan. Grabe yung community nyo, no? Bakit kayo, kung sa akin napakahirap talaga, bakit nyo po piniling manirahan dito? Para sa amin, sir, yun po ang traditional po namin nandito kami mabuhay sa bundok. Okay, mga manubo. Oo, manubo. Okay. Yan po ang aming natandaan na kami po ay para mabuhay po dito sa aming bundok. Lahat Magtanim. ng tanim ng mga halaman doon Mm. para mabuhay kami. Para matulungan namin yung mga anak namin na para makapag-aral sila. Pero kulang ang aming yung income sa Bisaya. Mm. Okay, ano yung pangarap mo tayo sa mga anak mo? Yung pangarap ko sa anak ko, parang ma-educate sila sa mayroon silang trabaho Mm-mm. at makatapos ng ilang kurso na maging guro. Yan po ang iba, yung mga basta makatrabaho sila. Yun, Mayroon maganda silang yun. alam na trabaho. Opo, mas mabuti yung nakakapag-aral. Ano po? Oo. Sige. Yan lang po ang aming pangarap. Okay. Na kami po ang Sige po. Tutuparin namin yung pangako namin, no? Bibigyan natin sila ng solar at saka tubig. Para at least maging maginhawa na yung pamumuhay. Kahit konti lang, maramdaman nila yung konting ginhawa dito. Napakababait ng mga upo manubo. Sa aming pagbisita sa kanilang lugar, ay inihandaan pa kami ng espesyal na kape na tanging sa kanilang sityo lamang matitikman. Nagdaan din sila ng nilagang saging upang mayroon kaming mamerienda. Salamat po sa inyong lahat, ha. Salamat po sa pakape. Ang mga bata, kape tayo. Ang dami man ito. Parang gusto yata ni nanay magka-nervous ako, ah. Grabe yung kape nila, mga kababayan, oh. Ano siya? Parang chocolate na. Wow. Ay, kutsara na yan. Ay, may kutsara sa... Ito yung saging, oh. So, ito yung saging. Ito yung madalas kinakain nyo. Parang kanin. So, anong ulam nyo dito? Wala. Say, ginamos. Ganun lang. Bulad. Kahit walang kanin, okay na. buhay na kami. Ano mas gusto nyo? Kanin o saging kamote? Hindi, pag samasamahin ko. Mag-isa lang tong kanin. Ito kamote. Yung usual na kinakain, alin ang gusto nyo? Kanin? Kanin. Si perminte man yung kuwan. Magkabaliktad talaga. Pag kaming mga taga Manila ang tinanong nyo, ito yung pipiliin namin, hindi itong kanin. Saging, kamote, karlan, mga ganon, mais. Pero dahil yun yung usual nila na kinakain, pipiliin nila yung bigas. Bigas. Sige, pagbalik namin, bibigyan namin kayong bigas, ha? Wow. Thank you. Salamat. Pagpasensyahan nyo na lang kung yung makakayanan namin, ha? Napakasimple lamang ng kanilang pamumuhay. Pagkamat wala silang bigas at palaging kamote o mga raw fruits ang kanilang kinakain, malulusog naman ang mga bata. Para sa mga estudyante to, no? Meron kasi kaming nakilala, kasing ganda niya. Maylin ang pangalan. So siya, 13 years old, binuboya na siya ng kanyang mga magulang para mag-asawa. So ngayon ba dito may ganun pa din? Wala na. Wala na. Konti na lang sir. Konti na lang. Okay. So kaya ko ito nakukwento para sa mga katulad ng mga estudyante. Unahin ang pag-aaral. Si Maylin, nung 13 years old siya, dahil pinagkakasundo na siya o arranged marriage, tumaka siya. Nagsumbong sa mga pulis dahil ayaw niya talaga mag-asawa. Pagdating ng 14 years old, ganun pa rin yung sistema ng magulang niya. Talagang pinagkakasundo. Ayaw pa rin niya mag-asawa. Ngayon, nag-birthday siya nung June 25. 15 years old na siya. So, nung makilala namin siya, talagang pinagkakasundo pa rin siya ng kanyang mga magulang at wala na siyang magagawa. So, sa tribo kasi, iba-iba nung ano, di ba? Kapag ang pamilya ng lalaki umatras, ikaw ang magbabayad sa lalaki. Ngayon, hindi na sila pwedeng umatras dahil meron na silang kasunduan.
So ngayon, ayaw pumayag ni Mylene na mag-asawa. So ngayon, pag hindi sila nakapagbayad sa vlog, maaaring may mangyaring masama sa magulang niya. Pwedeng Pangayaw. kukunin, katay. So ngayon, dahil gusto niyang makapag-aral, tinulungan namin siya. So yung pagkakilala namin kay Mylene ay aksidente lang. Naglalaba lang siya, hadubag dumadaan kami, palagi siyang nakasmile. Pag babalik kami, nakasmile pa rin siya. Pero yung mga mata niya malulungkot. So ginawa namin, nag-smile lang kami habang dumadaan kami doon. Pero no isang araw hindi na namin siya nakita. Parang namiss ba namin, kahit di pa namin siya kilala. Pinahanap ko. Hinahanap namin. Tapos doon namin nalaman yung istorya niya. So iyak siya sobra dahil ayaw niya talaga mag-asawa. Ngayon, dumami yung nakapanood, dumami yung tumulong sa kanya, nag-birthday siya ang wish niya ng birthday, magkaroon siya ng cake. So simpleng hiling lang yon, magkaroon ng tarpaulin. O dito ba pag may nagbe-birthday yung nagkakaroon ng cake? Meron naman. O maswerte pa kayo. Tarpaulin. Wala. Minsan meron, minsan wala. O yun lang yung hiling niya. Tapos ngayon, may daming naantig sa istorya ng buhay niya. Tutulungan na siya ngayong mag-aral. So grade 6 na kasi siya pagpasok, 15 years old. So mag-aaral ngayon siya sa Maynila. Alam niyo ba, kompleto siya lahat. Apartment, tuition fee hanggang college. Wala nang problema sa kanyang pag-aaral. Napakaswerte, no? Tapos ipapagawa pa namin ang kanilang bahay dyan. Bibigyan siya ng mas maayos na bahay. So kaya ko kinukwento para maging inspirasyon yung mga bata. Hindi pag nakita ng gwapong lalaki o boyfriend, sige na, mag-asawa na tayo. O, wag ganun ha. Unahin ito bago ito. Pwede itong pagsabayin pero in a wise. Kasi nasa huli yung pagsisisi. Ha? Kasi pag nandun na kayo sa pag-aasawa, syempre, honeymoon period, o the next month, ganun na. Buntis na. After 1 year, another. So, hindi na mababago yung sistema ng buhay. Diba? Kung ano yung pinalaki ng magulang nyo, gusto nyo bang danasin nyo din? Diba hindi? O, huwag kayong mag-aasawa agad. Ha? Era, tandaan mo era ha. Mag-asawa. Tandaan nyo yung mga bata. Kahit mga lalaki ha, ganun ha. Di pag nakita ng magandang babae, kikindatan agad. So, diba? Kasi minsan ganun sa tribo. Diba? Yung arranged marriage, o kaya yung nagkagustuhan, kahit bata pa, magkaasawa na. Maling-mali yun. Although yun yung kultura nyo, iginagalang po namin yun. Pero baguhin na natin ngayon, ano? Importante makapag-aral. O, diba? O, diba? Ang dami kong daldal. Lumamig na yung kape. Sorry. Pag inom mo. So, yun lang po mga kababayan. At again, thank you sa pag-welcome nyo po sa amin. Yung ipinangako ko, gagawin po namin. Tutuparin namin, ha? Oh, ayan. Talagang tiyanek ko muna yung lugar kung ano yung pwede namin maitulong sa inyo. Paunti-unti. Paunti-unti. Magliliwanag yung bawat tahanan nyo, ha? Kahit walang kuryente, may paraan, may solar, ha? Okay. O ang tubig, dadaloy na dito malapit, hindi na doon. Yung nandoon, dadalhin namin dito yung iba. Para hindi na kayo nag-iigipa, ang layo din, di ba? O mamaya may banakon pag natawid pag gabi dyan. Makagat pa kayo, di ba? O, yun. Tapos yung mga bata, yung laruan dyan, talagyan natin ng ring. Para ilibangan nyo, ha? Para sa mga lalaki. O, pwede rin sa mga babae. Pag mga... Sir, mag-basketball mo pa, sir. Nagbabasketball din kayo? Nagbabasketball din kayo. Baguhin na natin. Huwag na kayo mag-basketball. Mag-Chinese garter na lang tayo. Magdadala kami ng paunti-unting solar. Yung hose, para magkaroon kayo ng tubig, dadaloy natin dito. Papagawa namin kayo ng reserve water para maayos yung daloy ng tubig. Tapos, magdadala kami ng bigas. Hindi man sabay-sabay, pero paunti-unti babalik kami. Tsaka yung mga solar, ha? Tsaka school supply para sa mga bata. Okay? Uy, natawa siya. Huwag mag-aasawa agad, ha?
Jud, tinuod man jud na no ay sa mong kilig-kilig sa mga lalaki. Pwede daw. Siya, di man siya. Morning sa inyo lahat mga kabayan. Nandito kami ngayon sa sitio Danga, Purok Aguila, Baguio District, Davao City. At kasama ko ngayon sila Kuya Eli at ang PB Team Luzon para dun po sa isang pangako na kailangan nating tuparin, no? Para dun sa mga nasa sitio doon. Na ito pa lang yung unang tulong na maibibigay natin, yung pagbibigay natin ng bigas para sa kanila. Then sa susunod na lang po ulit yung iba. So ngayon sasakay po ulit kami ng tramline para maidala natin itong mga bigas na ito. Okay. So meron kaming dinala dito na mga 5 kilos na bigas na 35 pieces para sa 35 families na nakatira dyan sa bundok po na yan. So yan, muli po kaming sasakay dito sa tramline na ito. Mabilis ba to? So from here, tatawid ulit tayo papunta dun sa kabilang Pangpang. Tulad ng aking naipangako, nagbalik agad kami kinabukasan upang makapagbigay ng bigas sa 30 pamilyang nakatira dito. Okay, so ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Dato. Magandang umaga rin po. Okay, thank you po sa Salamat. pagpahintulot sa amin na makapunta po dito sa sitio nyo. So mayroon lang po kami kaunting tulong na maipapaabot para sa inyo. At ito lamang po yung unang tulong na maibibigay namin para sa mga taga sitio Danga, Purok Aguila. No, para po kahit paano matulungan namin itong mga ubo-manubo. Siya na kayo dito muna sa aming paunang tulong, ha? Salamat Okay. din po, sir. Sige po, simulan na po natin yung pamimigay. Pwede nyo na pong kunin isa-isa din para hindi na po tayo mag-aabot-abot. Sige po. Congrats. Ako ay matad sa kandan. Saka mahirap talaga yung lugar namin. Napasalamat dito yung mismo tribal leader. At isa po akong city leader, sir, sa barangay. Sa barangay city leader. Tapos sa dato sa IPS, UBI. Ayan, so, okay. At habang namimigay po din ng bigas, kita mo na. Ayan, ayan. So kasi 30 plus family na itong nabigyan natin. Meron po ba dito ngayong may sakit, inuubo na bata? Meron. Sir, Salamat ha. may ano ba mga may sakit, mag-ubo dito sa atin? Yung bata, Mayroon. nasan yung magulang? Okay. Namigay din kami ng gamot para sa mga batang may sipon at ubo, mga lagundi syrup, vitamin C at paracetamol. Maraming salamat po sa ating sponsor na nagbigay ng libreng gamot, ang Zyder Pharma. Maraming salamat po sa inyong lahat, Zyder Pharma. Lamang na bantog, das que kolong ako. Topo ko. Lamang topo ko. Das ibagay ka di dapat pasalamatan. Ito
Pasalamat aton tayan ko manaman long ako. Itpaliwat ko das langon na bantog das kekolong ako. Pasalamat aton tayan ko manaman long ako. Mapiya manamaku Yan yung magandang song. Kore en kastopian mo'y kating ginawa Arare kon mapiya Nauyag kon kitang ginawa Salamat taong muna walang tamanan Si Koreen kasalog ng simbahan Si Koreen kasalog ng doyanan Si Koreen tapaman ng talangon Si Koreen kasamakayan ko Araray kon mapiya manamakum Si Koreen kas kumanon takining ginawa Araray kon mapiya nauyang totong ton ginawa Salamat taong muna walang tamanan Si Koreen kasalog na sansahan Si Koreen kasalog na sayanan Si Koreen kamangan ng talangon Si Koreen kasamayan ko Si Koreen kasamayan ko Si Koreen kasamayan ko Yay! Thank you so much. Salamat po. And maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. At dito na lang po namin tatapusin itong vlog na ito. Thank you po ulit sa mga taga Sitio Dangan. Maraming salamat po sa inyo. Okay. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.